Siyempre, medyo wala pa akong alam sa love nung time na yun. So, marami akong na-sacrifice sa kanya. Kasi, maaga akong nag-work. Maaga rin po akong nag-stop. So, nag-work ako ng maaga. So, parang nag-sacrifice ako dun sa lalaking yun. Naging sugar mommy ako. Siguro po si Betchay. Si Betchay kasi sobrang pagmamahal niya kay Richard. Umabot na sa point na binibigay niya lahat literal kay Richard. So, masasabi ko lang siguro po, wag natin ibigay lahat ng pagmamahal dun sa tao. Dapat magtitira pa rin tayo sa sarili natin. Kasi at the end, yung sarili lang po talaga natin ang aasahan natin. Saka parang dapat marunong naman mag-compute. Give ka ng give. Oo nga po, masyado mapagbigay. Yes. Ano po, siguro kung nung bata pa, siguro yung mga past love ko na lang, yung mga ex ko na lang. Isa lang naman po siya. So, Parang so long. Isa lang ba ex mo? Opo, isa lang po. So, syempre medyo wala pa akong alam sa love nung time na yun. So, marami akong na-sacrifice sa kanya. Kasi, maaga akong nag-work. Maaga rin po akong nag-stop. So, nag-work ako ng maaga. So, parang nag-sacrifice ako dun sa lalaking yun. Naging sugar mommy ako. Sugar mommy? Yes, napagdaanan ko po yan. Nabigay ko po dun sa taong yun yung perang dapat winawaldas ko sa sarili ko. Wow. And yun, syempre, let go. So, yun lang po yung nasacrifice ko sa love. Sa totoo lang po, magiging ano na ako, pero parang hindi ko po ata kaya. Hindi mo matatanggap. Yes po, kasi sa yun nga po, hindi pa rin po ako tumitingin sa gender, parang nafe-feel, iba pa rin yung mararamdaman ko eh. Hindi sa bading yung may gusto sa jowa ko, or hindi sa dahil ganun yung karelasyon niya, kundi dahil gusto ko yung akin-akin lang. Oo. Yun po. Kasi kung kahit babae, lalo na siguro kung babae, di ba? Opo. Pero kung bading naman na parang hindi naman siya nagdi-demand, nandyan lang siya para suportahan. Katulad nga, nung story ni... Kung gusto niya po yung jowa ko, wala akong magagawa. Pero kung may gusto rin yung jowa ko sa kanya, siguro papabayaan ko po sila. Kasi ayoko nang may kahanan. Aalis ka na, hihiwalay ka na. Okay, naintindihan naman namin yun. For me po, gagawin ko lahat para sa family ko. Kasi sobrang laki ng utang na loob ko sa parents ko, lalo sa pamilya ko. And once na makita kong okay na yung pamilya ko, dun po siguro ako mag-aano rin para sa sarili ko. Kasi gusto ko muna silang makita maging maayos yung pamumuhay bago sa sarili ko. Based on life or sa movie, life. So malalaman ko lang kung when to stop, siguro pag hindi na needs yung hinihingi. Siguro kung meron, kung may extra, mabibigay ko kung ano yung gusto. Pero kung kulang talaga, hindi natin mabibigay yung mga luho. Kailangan yung mga kailangan mo nang bigay natin. So pag pag nararamdaman mo naman na tinitake advantage ka na nila, yun na yung panahon para ihinto na talaga. Siguro po para kung sa akin lang po, siguro hindi ko kayang gawin eh. Kaya nasa utak ko po talaga, hindi ako magkakaroon ng pamilya hanggat wala akong ipon, hanggat hindi ako financially stable. Kasi ayoko pong pagdaanan yung mga ganitong bagay. Ayokong yung anak ko, ayokong ma-experience niya yung hirap ng buhay. So hindi, yun po yung nasa isip ko lagi.